Malapit nang mapalaya ang 4 na tripulanteng Pinoy na sakay ng kinugkob na barko ng Iran ayon mismo sa mensahe ng Embahada ng Iran sa DFA. Ang kanilang lagay, alamin sa pagtutok ni Sandra Aguinaldo. Nakatanggap ng pagtitiyak ang Department of Foreign Affairs na malapit ng palayain ng gobyerno ng Iran ang 4 na Pilipinong crew member ng container ship ng MSC Aris. Noong Sabado, sinamsam ng mga Irani authorities ang barko at 25 crew nito sa Strait of Hormuz para sa umunay maritime violations at sa paniwalang may kaugnayan ito sa bansang Israel. Ang sinabi sa amin ng Embahada ng Iran dito so far, pati dun sa kanila, I will quote, they will be released very soon. Lahat sila, hindi lang yung 4 na Pilipino. Pero tingnan natin kung magkakatotoo at pipilitin natin. Nasa mabuting kalagayan din daw ang 4 at pinayagan ang mga ito na makausap ang kanilang mga pamilya. Bawat isa sa 4, binigyan ng pagkakataon na makakontak, makatawag sa kanilang pamilya 1 oras pa. Nila kinausap yung mga pamilya nila rito. So, ibig sabihin, hindi sila tinatara kung preso o parang mga hostage. Ayon sa misis ng isa sa mga Pinoy na hiniling na itago ang kanyang pagkakakilanlan, nakausap na raw niya ang kabiyak kagabi. Tinangka niyong tawagan ng mister ninyo, nakakausap niyo pa ho ba siya? Kagabi lang po, sir. Sabi niya, sir, okay lang po sila, naka-duty, nakakain. Hindi yung naka-hosted sila. Hindi, may gwardiya lang. Ayon naman sa Department of Migrant Workers o DMW, sakay pa rin ng MSC Aris ang mga Pinoy at ngayon ay naka-anchor sa Port of Iran. They've taken to their normal duties on board the ship as directed by their captain on the ship. And they also have been told by Iranians who came on board that they will soon be released. Nakausap na rin ng DMW ang manning agency na nag-deploy sa 4 na Pinoy. May ugnayan na rin sa mga kaanak ng seafarers ang DMW at OWA o Overseas Workers Welfare Administration. Tuloy raw ang sweldo ng mga ito na matatanggap ng pamilya sa Pilipinas, bukod pa sa pagbibigay ng psychosocial counseling. Sinabi rin ni Kakdak na irerekomenda ng Pilipinas sa International Bargaining Forum na ideklarang high-risk area ang Strait of Hormuz kung saan nangyari ang insidente. Magkakaroon din kaming recommendation na gano'n. Kasi pangalawa na ito this year, di ba, yung St. Nicholas. And that's one reason, by the way, why we hope that the MSC Aris seafarers will be released soon, because the St. Nicholas seafarers, 18 of them Filipinos, were also safely released. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.